welcome to TDSI. Ngayong araw, isa pong retired seafarer from Zambales ang ating aalamin kung ano ang mga naging journey niya inside TDSI. Here's Sir Randy Doloroso from Zambales. Hi, Sir Randy! Hello, ma'am. Kamusta Sir po? Randy, congratulations po for passing TDSI course. Yes, at last, ma'am, no? Nakapasa na. Yeah, po nga po. And Sir Randy, can you please tell us about yourself po para mas makilala ka ng ating mga viewers? Yes, I'm Randy Doloroso, 52 years old, retired seafarers po. So, I spent 25 years of shipboard experience. And pag nandito naman ako sa Pinas, on-call maritime instructor din po ako at a backyard farmer po pag dito sa bahay. Pero sir, meron ka na po bang background sa trading prior TDSI? Yes, ma'am. Nag-start kasi ako mag-open ng account sa local broker nung year 2017. So, ang ano lang nun is pang-investment. So, bumibili lang ako ng mga stocks sa local. Tapos, pagka tumaas, yun, bebenta na. Pero since 2017 kasi, yung PSEI is unti-unti na siyang bumabagsak from 9,000 more or less, then diretso na pababa and until now. So, anong nangyari? So, ipit yung mga investment. So, doon po nagsimula. Pero sir, ngayon, wala ka nang hawak sa PSE? Meron pa rin po. So, sa pagkakaipit mo na yun sa PSE, kaya ka ba naghanap ng ibang group? Ganon? Tapos ma'am, nung 2019, isang colleagues ko sa barko, inad ako sa TDS. So, nung inad niya ako doon, so sabi ko, okay dito, maraming nababasa. So, lagi ako nagbabasa sa mga vlogs ni ma'am. Tapos, bumili rin ako ng mga books niya. So, yun, doon ako medyo natuto. Pero, wala ma'am, talagang yung mga nabili noon, wala pa rin hanggang ngayon. So, wala. Ganun talaga. Investment talagang long term na yon. So from 2019, like what you said po, in-invite ka ng friend mo sa group sa TDS. So dun mo na rin po ba nalaman yung course natin dito sa TDSI? Hindi po ma'am, yung TDSI kasi hindi ako na naging active doon. Parang nawala ako sa TDS. Tapos, so how did you learn about TDSI, sir? Nag-pop up sa Facebook etong TDSI. So nung 2022 ako nag-stop, nag-retired. So saktong sabi ko i-try ko ng mag-global market. So ayun, 1 year wala ma'am, talagang sabi ko parang may kulang tong kung ginagawa ko. So I almost give up na. Sabi ko hindi yata talaga para sa akin to. So eksakto naman na sabi ko puro do it yourself lang kasi ma'am eh. Aral ka lang, wala talagang sabi ko i-try ko na to, bigyan ko ng last chance yung sarili ko. Sakto na kayo 2023 no.
2023 nagsimula yung TDSI Forex yata eh. So yun, yung etong tong end ng ng last batch ng nag-decide ako na na magpa-mentor na kasi sabi ko kung magki-quit ako, kailangan subukan ko muna lahat. So pag wala pa rin dito, pag natapos ko tong mentorship halimbawa at hindi ko nakita yung missing piece na hinahanap ko sa pagtitrade, eh siguro talagang ihinto ko na yung pagtitrade, ma'am. So, kamusta naman, sir? Sa pagsali mo dito sa TDSI, nahanap mo ba yung hinahanap mong missing piece? Yes, ma'am. Yung mga dati ko kasing ginagawa, parang iba kasi yung yung pag binabasa mo lang na hindi ka actual na sinasabihan mo na ah tama yan, tama yung ginagawa mo. Walang ganun kasi. So, nakita ko ma'am, nakita ko sa TDSI yung hinahanap ko na missing piece na yon. So kaya sa awa ng Diyos, ito, nagkaroon naman ng positive output. So, it took 7 years, sir, before mo mahanap yung 7 years na yon na missing piece sa'yo. At good thing naman is hindi ka nag-give up. Yes, ma'am. O nga, kung dito nga, habang nasa ka, mentorship, sabi ko kung nag-give up talaga, wala. Diba? So, may kasabihan nga, yung umayaw, hindi nagwawagi, diba? So, sir, what is TDSI for you and what were your expectations upon joining? Para sa akin, ma'am, yung TDSI, systematic ang approach sa mentorship eh. So, very simplified siya para kahit newbie ay may intindihan niya, makakapag-trade siya ng tama po. Di siya mahihirapan. Can you tell us about your experience as a TDSI student? Yes ma'am, masyadong roller coaster ang experience ko rin, no? Kasi syempre 7 years na akong may experience sa sa pagtitrade. So yung mga ugali, mga nakaugalian, mahirap mo kaagad matanggal yun eh. So lagi kang may doubt, ano ba to, okay ba to, ganun. So yun ma'am, pinaglabanan ko talaga yun kasi sabi nga dun sa mga namin, sa mga lectures, you need to empty your cup para talagang ma-absorb mo lahat yung yung mga ituturo. So yung ko ma'am, yung mga pinagdaanan namin during the program, unang week meron kaming mga basic lectures, tapos test trades, and final is yung final trades. So ayun, medyo nabugbog ako sa puro losses, na sanay talaga. So dahil naman sa sa ang sinabi sa amin, part talaga ng yun, ng trading. So accepted na talaga namin yun as long as minimal lang talaga yung mga losses na nangyayari kada trade. So how about bootcamp, sir? Did you join bootcamp and how was it? Yes, ma'am. Ang bootcamp talagang talagang ito yung sinasabi kong missing piece na na hinahanap ko. Dito ko siya natagpuan, etong tong bootcamp.
Ah, kasi more on psychology ito. So hindi masyadong kala natin ah, parang wala lang pero ito pala yung kulang. Yung nag-attend ako nito, ito pala yung ano ko. Ito yung hinahanap ko. So dito kasi sa bootcamp, kompleto talagang matututunan mo rito. Ah, yung mental and emotional toughness talagang dito talaga ihuhubog sa pagiging ano mo trader, no. At ang trading kasi kailangan nating i-treat siya as ah, business. So dito rin namin yan pinag-aralan na pag magti-trade ka, hindi lang panandalian, no. Kailangan talagang for life or for long term talaga. So ang ano namin diyan, may mga budgeting kami na ginagawa na gagamitin sa pagti-trade. So para maiwasan namin yung ma-stress kami during our trades. So iyon ang isa sa mahalaga na dapat na natutunan So ko, ma'am, after sa bootcamp, bootcamp. sir, masasabi mo ba na itong trading is para sa akin na talaga? Kasi like what you said earlier is parang naisip mo na before na kung para sa'yo ba talaga ang trading. But after bootcamp, kamusta naman yung ganong mindset mo? Ah, although syempre, ma'am, 'di ba? Ilang months pa lang, 4 months pa lang ako. So hindi naman yan 100% talagang may ano mo na sa sarili mo, no, sa puso't isipan mo. Pero as long as meron na talaga kaming guide, si ma'am naman at yung mga si RM, 'di ba? Lagi naman kaming ano, nag-guide. So pag may mga kailangan kami, so mag-guide pa rin. So siguro and hopefully talagang magawa ko na siya 100% para naman talagang ano, maging successful Magtuloy-tuloy tayo na in ang the iyong future. trading Yes, ma'am. journey. So ano naman, Sir Randy, yung three best things about being a TTSI? Para sa akin, ma'am, yung tatlong best thing is yung number one is yung mentorship program. Para sa akin kasi ano siya parang complete package kasi siya. So, doon sa mentorship na yon, kumpleto na yon. Nandudo na yung strategy mo, risk management, at saka yung matrain ka ng mentally and emotionally tough ka talaga. So, pangalawa po, yung support system ng TDSI. Kasi like si Ma'am yung RM po namin, sila yung makakaintindi sa amin during during the program kasi syempre alam nila yung mga nararamdaman namin kung nagtitrade kami, kung ano man yon, puro loss, syempre sila lang talaga makakaunawa. Parang extended family talaga yung support. Yung pangatlo, ma'am, yung uniqueness ng program kasi dito wala kaming rito yung group chat na ng mga estudyante, wala kami nun. So naiiwasan talaga yung hype, may iwasan talaga siya. Kaya makakapag-concentrate ka talaga sa ano mo, pagtitrade. Wala kang aasahan kundi yung tinuro ni mama at saka yung ikaw lang talaga. Magiging independent ka talaga pagdating dito sa course na to. Yes, ma'am. Oh. Pero sir, di ba sabi mo nga, so almost 7 years ka nang nagtitrade, pero sa PSE. So ngayon, hindi ka ba natakot na subukan naman ang international market?
Ah, hindi naman, ma'am. Kasi nung nag-retired ako, 2022, ah, sumubok nga ako yun, ma'am, 2022 hanggang 2023. Isang taon sa global. Nag-try ako, pero ano siya, hindi forex, stocks siya, commodities. So yun, kasi full-time na talaga yun. Yun nga, ma'am, hindi, yun yung may kulang. Sabi ko, may kulang talaga yung pagtitrade ko. So kaya, ngayon, mas medyo confident na ako kasi syempre, na pumasok na ako sa mentorship, medyo alam ko na yung ano, yung dapat kong iwasan. So unlike nung 2022 na nag full time ako na wala talagang ano, walang magme-mentor. So naisip ko na very risky to. Baka maubos lang yung mga savings. Eh kailangan ko talaga ng ano, ng pumasok na sa mentorship. So hindi naman ako ma'am ano, na natakot. Ngayon, sir, as a retired po, syempre, kahit papano marami pa rin naman po kayong ginagawa, di ba? Hindi ka po ba nahirapan dun sa trading schedule po? Ah, hindi po ma'am kasi ano hindi naman siya katulad ng local na umaga lang ang trades. Ito ano umaabot ng hanggang 4 a.m. ng umaga. So kung ano ka, nag-work ka talaga ng morning, may time ka sa gabi para mag-trade. So, So flexible walang kasi ang problema. time pagdating sa international market. Yes, ma'am. Ano naman po, sir, ang kagandahan ng global or international market compared dito sa PSE except nga po dun sa nabanggitan natin kanina na flexible yung time sa pagtitrade? Dito kasi sa ano sa local, hindi kasi ano hindi siya hindi liquid ang ano diyan ang mga trades mo. So pag sa international ka kasi anytime na ano na gusto mo nang ibenta yung ano mo, talagang may close mo talaga. So very liquid yung ano yung pagti-trade sa global. So, mas maraming opportunity pagdating sa pagtitrade dito sa global market compared dito sa local market. Yes po ma'am. Yeah, sir, let's talk about your trades naman po. Ano po yung highest gain and losses mo dito sa iyong trading journey inside TDS? Nako. Ah, yung loss mama, yung loss ko talagang ano yun, masakit talaga yun kasi ah nangyari yung malaking loss final ano namin, final week ng trades. Meron kasi akong ano loss na dapat na habulin. So yung parang ano pa lang yun mga pang Wednesday pa lang yata yun. Negative ano na lang ma'am, negative $3 na lang yung hahabulin ko. Kasi puro gain na ako Lunes hanggang ano eh. So nung after dinner, nag-trade ako ulit. May pumasok sa isip ko na ay mag-swing na lang ako para sure ball na ito kasi $3 na lang ang ano ko, gagraduate na ako. Yun ang pumasok sa isip ko. Ngayon, ma'am, hindi ko, ewan ko ba, hindi ko na-anticipate yung ano, no, yung, yung kilos. Parang, ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ko nun. Nag-swing trade ako, ma'am, 3 pairs. Siyempre, pag swing trade, malaki ang loss, di ba? Ano mo eh. Nako, ma'am,
umabot ng ano, nag-against sa akin yung 3 trades, lumampas doon sa allowable ano namin kilos plus. That is negative $127. So, ayun, sabi ko patay. Wala, hinantay ko talagang matrigger yung stop loss. Ayun, nag-email na ako kay RM na gano'n, gano'n ang nangyari. Yun ang pinakamalaki kong loss. Since sa gain naman, ma'am, ako kasi talagang nasa minimum lang yung port ko, tapos pinakamaliit na lot size lang yung ginagamit ko. Pero marami ako mag-trades. So naiipon lang yung gain. Parang yung mga gain ko naiipon ng naiipon. So yung malalaking trades hindi ko talaga kasi maliit yung lot size. Tapos maliit lang yung puhunan na ginagamit namin. So hindi talaga ako nag-gain ng masyadong malalaki. So kanina sir, di ba sabi mo parang nung una, parang nagsunod-sunod yung loss mo. How did you deal with your several losses na na-experience mo sa pag-trade mo? Ay, yes ma'am. Siguro kung walang bootcamp, diyan nga yan ma'am diyan papasok yung bootcamp eh. So wala ang may isip ko na naman yan. Naku, hindi talaga para sa akin to. So sa kasi, sa pagtitrade, talagang normal lang talaga na magkaroon ka ng several losses. So dapat talaga nating yan, no? I-accept yan. It's part of the game. So normal na lang sa amin ang mga losses as long as sinusunod namin yung kilos plus namin. That's good trade pa rin. Kahit na maraming loss, talagang yun yung binigay ni market sa amin. Pero pwede rin naman sunod-sunod na gain. So sir, talaga pong nakatulong sa inyo ng malaki yung bootcamp para dun sa mga several losses nga na na-experience mo? Yes, ma'am. That's How about sir yung mistakes? Ano na yun naman yung mga mistakes na nagawa mo dun sa pagtitrade mo? Siyempre, yung mga first week, karamihan ng mga newbies, ang daming mistakes na nagagawa. Diba? Ikaw yes, po, sir, ano na nagawa mo? Yung hindi ko napalalam na pag nagtitrade ako, nagre-revenge trade na pala ako. Yun. Pagka kala mo lang hindi ka nagre-revenge pero nagre-revenge trade ka pala. Kasi meron kaming ma'am, checklist. Meron kaming checklist. So actually yung checklist namin, nahirapan talaga akong masunod yun. Kasi sa number 1 na rules pa lang, hindi na ako pasado. So, inisip ko na lang, pero in-inform ko si ma'am. Sinabi ko, ma'am, kung susundin ko po yung checklist, parang hindi ako makaka-graduate nito. Kasi hindi ako magti-trade eh. So, ang ginawa ko na lang, syempre I need to trade para makapasa. So, inisip ko na lang na parang normal na lang. Normal pa rin ako. Ganon, para makapag-trade. Sabi naman ni ma'am, hopefully, next year, maging okay ka na. Ganyan-ganyan. So, ayun ma'am, yung checklist, medyo hindi ko siya na 100% nasusunod. Kasi nga, dahil sa mga personal na kinakaharap. Ano naman sir yung hardest part of your trading journey? Ayun nga ma'am, no, yung pinaka-hardest part, yung yung naramdaman ko uli yung nangyari sa akin na malos ng
yung naipit ka tapos parang mawa-wipe out ka na, di ba? Kasi sabi ko, ako, eto na naman nangyari na naman. Sabi ko, yun ma'am, yung na-experience ko yung malaking loss ulit during So the ano, talagang during kailangan this talaga program. once na magte-trade ka is talaga yung SL mo is hindi mo kakalimutan. Yes, ma'am. Kaya, ayun, after nung mangyari yan, nag-review uli ako ng ano, pinanood ko uli yung bootcamp namin. Nanood uli ako ng bootcamp. So, para ma-reset ako. Ma-reset yung ano ko. Unti-unti, nag, nag-i-improve ma'am, bumabalik na naman until, ano, yun nga, yung, pero hindi na ako nakagraduate noon. Hindi ako nakagraduate. Uh, After that, ayun, nakikita ko na, lumilit-lit na yung loss, ah. So, nagkakaroon ng improvement. So, naibabalik ko na yung confident ko hanggang nagdire-diretso na po. So for you, sir, was trading hard? Mahirap talaga siya. Mahirap siya, lalo na pag walang magga-guide sa'yo na o magme-mentor. Napakahirap. Ako kasi, mahilig ako sa DIY eh. So, sa pagtitrade, hindi pwede yan. Hindi po pwede yun. Meron siguro nakaka-survive pero napakaliit ng chance, very slim chance na mag-succeed ka pag walang mag-guide sa'yo. So, by experience, kailangan talagang mayroong magme-mentor sa'yo pagdating sa trade. Kasi yung gagastusin mo sa pagbabayad mo ng mentor mo is pwedeng mas malaki pa yung mawa-wipe out sa'yo pagka Yes, ma'am. nag-DIY ka. Yes, yes, it's true, ma'am. Totoo po yan. Ngayon po, Sir Randy, how does it feel na finally po, eto na, graduate ka na sa TDSI? Yes, ma'am. Finally, sobrang happy. At parang ano, no? Parang pumasa uli ako sa board exam. Yung naramdaman ko. Kasi pumasa na ako eh. Ano naman, sir, yung message mo po sa mga kapwa mo rin traders na gustong subukan ang international market? Yes, ma'am. So, sa mga gustong mag-venture po sa trading at yung mga nakapag-umpisa na rin na hanggang ngayon, hinahanap pa rin yung timing, no? Yung tamang ano. By experience po, uh, nag-start ako 2017. Hindi naman madalas ang trade kasi nasa work. Pero nag-end up ng kailangan ko talagang magpa-mentor. Ngayon, I highly recommend talaga yung TDSI program para hindi na tayo maligaw pa ng landas kung talagang gusto nating i-career yung pagtitrade. So, mas mabuti magpa-mentor po tayo. So thank you so much, Sir Randy, sa inyo pong time at pag-share po ng inyong experience at learnings dito sa atin. So we very make it. Yung nag-graduate ka na po dito sa ating TDSI course. Yes. Congratulations po Yes, ma'am. once again. So sir, do you Thank have you a po. final message po? Yes, ma'am, I am very happy na talagang ano na gumraduate na ako. And gusto ko pong magpasalamat sa aking mentor na si Ma'am Lioness. Thank you po, ma'am. You are the best for me. At sa aking RM na nakasama ko during this program, salamat po. And above all, siyempre, I want to thank to God for giving me wisdom
to pass and overcome all the challenges during this program po. Thank you po. Thank you so much po din, sir, sa talaga namang pag-support sa atin pong program. So guys, for those trader po na hinahanap pa rin nila yung missing piece sa pagtitrade nila, na bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin sila kumikita sa pagtitrade, why don't you try TDSI? Like what Sir Randy, di ba? He took 7 years. And dito lang po sa TDSI niya nakita yung missing piece na hinahanap niya. So, join and be part of our TDSI course. And yung link po is ilalagay natin sa taas. Pwede po kayong sumali sa atin. And thank you rin po ulit, sir. And congratulations, Sir Landy, once again. Thank you po.